Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Sunday po. Paibati po yung mga katabi. Happy Sunday. Happy Sunday po sa lahat. Happy Sunday po sa lahat din nanonood ng ating live streaming sa linggo ito sa ating FB page ng ating parokya. God is good all the time. Palapan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ay nasa ika-32 linggo sa kanyang panahon. At sa linggong ito, marinig natin ang tungkol salitang paghahanda. Dahil mga kapatid, kung yung pong bibilangin, ika-32 linggo, by next week, 33 of ordinary week. At after po noon, pagdiriwang na ng Kristong Hari. Kaya po, tapos na naman ang kalendaryo ng simbahang Katoliko. Magsisimula lang muna tayo sa panibago sa panahon ng Adbyento, ang paghahanda sa pagsilang ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, sa 2 linggo na titira hanggang sa pagdiriwang ng Kristong Hari, nais ng Panginoon na sa linggong ito, nais ang tayo'y maghanda. Ano yung dapat paghandaan? Yung paghahanda na sa ating buhay, makasapit tayo sa paghahari ng Diyos. Subalit mga kapatid, ang tanong din para sa atin, paano ka maghahanda? Ano ang gagawin mo para ikaw ay maghanda? At yan ang ating pagnilayan sa linggong ito, mula sa talinghaga ng 10 dalaga, ang 5 matatalino at ang 5 hangal. Mga kapatid, 2 pagninilay o 2 punto nais kong pagnilayan natin sa linggong ito. Una, tingnan natin muna yung katangian ng 5 matalino at ang 5 hangal. Dahil nais ating itignan itong mga dalagang ito na sumasalarawan sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Ang pagiging matalino at ang pagiging hangal. Una, ano ba ang pagiging isang matalino? Hindi lang po sinabi nating matalino, may pinag-aralan o may tinapos, ikay matalino. Dahil kung tingnan natin, meron namang matalino din na hindi naman naging mabuti. Dahil nais parating sa atin, ang isang taong matalino, marunong maghanda, marunong yakapin ang paghahari ng Diyos. Kaya nga sa unang pagbasa, mula sa aklat ng karunungan, ang karunungan na meron tayo ay mula rin sa karunungan ng Diyos. Ibig sabihin, kung tayo'y gumagawa ng mabuti, kung tayo gumagawa ng tama, at tayo patuloy na nanahan sa pag-ibig ng Diyos, ang karunungan ng Diyos ay nasa atin. Dahil ang Diyos, ang presensya ng Diyos ay nasa ating kalooban. Yun ang isang taong matalino. Isang taong marunong makibagay, gumawa ng mabuti sa iba. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, ang karunungan ay ang Diyos. Ang karunungan ng paggawa ng kabutihan ay ang pagpapakita natin at pag-asabuhay natin na ang Diyos ay nasa ating buhay bilang isang matalinong mananampalataya. Palapan ng Panginoon. Ano naman ang isang taong hangal? Ano ba ibig sabihin ng isang hangal? Sa ating kasing mga lingwahe, sa ating mga Pilipino, yung hangal ay medyo, sabi natin, malalim na Tagalog. Pero yung mga kabataan ngayon, kung equivalent lang ng salitang hangal, yung salitang B-O-B-O, bobo. Di ba? Pero, mga kapatid, hindi naman, yun lang naman ang kahulugan ng salitang hangal. In English term, ang ginamit dito is foolish. Foolishness. Ibig sabihin ng isang hangal,
sa lingwahe ng Ingles ay lack of common sense or lack of good judgment. Yun yung taong hangal. Yung walang, sabi natin, mababaw ang pag-unawa o sabi natin, simpleng bagay pero hindi naisip. O sabihin natin, nagkulang sa tamang panghuhusga sa iba. Hangal. At ito'y mga kapatid, nais parating sa atin ng ating Ebanghelyo. Tayo ba, bilang mga sumusunod sa Panginoon, tayo ba'y nawawalan o nagkukulang sa tamang panghusga sa kapwa? At kailan tayo nagkakaroon o kailan natin naramdaman na tayo naging hangal? Kapag tayo hindi marunong magpatawad. Kulang tayo sa tamang panghuhusga kapag tayo hindi marunong magpatawad sa kapwa. At yun ang magandang tingnan natin mga kapatid. Kung gusto nating maganda, una sa lahat, kailangan nating maging matalino. Kailangan nating magpatawad sa ating kapwa. Kung ating kalooban at ang ating kaisipan punong-puno ng galit, punong-puno ng sama ng loob sa ating kapwa, wala tayong magandang panghuhusga sa ibang tao, kulang tayo sa, sabi natin, naging mababaw tayo sa ating pag-iisip sa iba, tayo ay hangal. Tayo ay kulang sa katalinuhan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ibig sabihin may pinag-aralan ka, hindi ibig sabihin tapos ka ng pag-aaral, o meron kang achievement sa buhay, ikaw'y matalino. Minsan maraming mga tao, may pinag-aralan nga, pero hangal naman sa pananaw sa mata ng Diyos. Hangal dahil ayaw magpatawad sa kapwa. Hangal dahil nanghuhusga ng kasamaan sa iba. Hangal dahil hindi marunong magpakababa sa mga taong dapat tulungan at ibigay ang kanyang sarili na tulungan ng iba. At yun ang taong hangal. Ang taong hindi marunong gumamit sa karunungan ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Palapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kailangan na sa ating buhay maging matalino, maging magkaroon ng karunungan ng Diyos. At yun yung magandang hamon para sa ating una, mga kapatid. Sa ating paghahanda bilang isang Kristiyano, sa pagtuloy at pagyakap sa pagano ng Diyos, kailangan gamitin natin ang ating kaisipan, ang ating karunungan na gawin ang mabuti na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Common sense. Yun ang mahalaga. Sabi nga, back to the basic. Minsan, nakalimutan natin yung basic eh. Nakalimutan natin yung mas mahalaga. Nakalimutan natin maghanda para sa ating buhay. Na akala natin itong mga bagay na ito ang siyang makakatulong sa atin para tayo lumago. Hindi. Minsan, yung mga bagay na ito na nais nating gawin sa ating buhay na wala ang kalooban ng Diyos, minsan doon pa tayo napapahamak. Dahil nais nating yung sarili mong kalooban, yung sarili mong nanais ang laging nasusunod. Hindi ganon. Kailangan titignan mo pa rin sa iyong buhay at panampalataya, ano ang karunungan ng Diyos? Ano ang kalooban ng Diyos? Ito ba'y para sa akin? Ito ba'y nakakabuti sa akin at nakakabuti rin sa aking kapwa? Kapag ito'y nakakabuti sa bawat isa sa atin, ito ang tama. Ito ang mabuti. Dahil ito ang kalooban ng Diyos. Iyon ang pag-iisang matalino. Nag-iisip ka at iniisip mo ang kapakanan ng iba at ang kapakanan mo para ikaw ay maging mabuting tao. Kaya mga kapatid,
Kung gusto nating baguhin ang ating mundo para maging mabuti, katulad na sinasabi ko, kailangan magsimula ito sa loob ng tahanan. Magsimula sa ating pamilya bilang magulang. Magsimula sa loob ng tahanan ang pagiging matalino. Hindi gumawa ng masama, hindi mandaraya sa loob ng tahanan. Ngayon po yung online class, di ba po? Di ba? Naalala ko, meron ko napanood na video. Ang sabi doon sa video ng isang bata, kapag nakikita niya yung module, sumasakit ang kanyang ulo. Sabi niya, inaantok ako pag nakikita yung module, sabi ng bata. At sabi niya, kapag nandiyan na yung module, lahat ng tao umiinit ang ulo, lalo ng kanyang nanay. Kasi pag tinuturuan siya ng nanay niya, boom! Galit lagi. Kasi laging galit yung kanyang magulang kapag siya ay tinuturuan. At lalo na lang, kapag daw ang module, hindi lang daw nakakaantok, hindi lang nakakainit ang ulo. Yung module din, ang tumatalino, yung nanay. Yung magulang. Di ba? Minsan, di ba? Sino sasagot ng module? Sino sasagot po ng module? Yung magulang. Diba? Ngayon, alam naman natin yan. Diba? Ang gagawin nyo, anong gagawin nyo mga magulang? Dadayain. Susulat ng pangit. Para kunwari, yung anak ang sumulat. Diba? Kaya pagdating po ng graduation, pagdating po ng recognition sa susunod na taon, kayo ang kasabitan. Dahil kayo ang matalino. Kayo ang merong award. Di ba? Nandaraya. Simpleng bagay. Common sense. Pero minsan, sa loob mismo ng tahanan, nawawala ang pagiging matalino. Naging hangal tayo sa loob ng ating pamilya. Kaya mga kapatid, unang bagay na dapat manatili sa atin, yung pagiging mabuti. Bilang mabuting example, mabuting halimbawa bilang isang mabuting magulang. Kung gusto nating lumaki, ang mga kabataan ngayon na nakaayon bilang isang matalinong manampalatayang Kristiyano, kailangan nagsisimula sa atin ang halimbawa ng karunungan ng Diyos. Nagsisimula sa atin na sa ating buhay, nais nating sumunod sa pag-ibig at karunungan ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Palaban ng Panginoon. Pangalawa mga kapatid, ang naisip punto ng ating ebanghelyo ay hindi lang tungkol sa katangian ng matalino at hangal na dalaga. Nais ding iparating sa atin na sa ating ebanghelyo ang tungkol sa larawan at halimbawa ng ilawan. Narinig natin yung ilawan na daladala ng mga dalaga. Ang mga dalagang matalino, may dalang ilawan at meron pang dalang ekstrang langis. Subalit yung mga hangal na babae na dalaga, ang daladalay kailang ilawan, subalit hindi nagbaon ng iba pang langis. At ano ang simbolo ng langis o ng ilawan? Ito yung simbolo para sa atin ng ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Diyos. Kaya nga, ito yung simbolo para sa atin na ang ating pananampalataya dapat laging nakasindi. Laging umaalam ang ating pananampalataya sa Diyos. Ang ilawan na nagsisilbi sa atin upang tayo patuloy na tumahak sa paghahari ng Panginoon. Kasi minsan, yung ilawang meron tayo, yung ating pananampalataya, katulad ng mga hangal, minsan aandap-andap. Aandap-andap dahil sa pagsubok ng buhay. Aandap-andap dahil sa mga problema sa buhay. Aandap-andap dahil kinakaharap ang mga bagay na humahad lang sa atin para tayo makasunod sa pag-aari ng Diyos. Kaya minsan itong ilawang meron tayo, namamatay. Namamatay ang ating pananampalataya dahil kulang tayo
sa pananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang nais ng Panginoon na paghahanda, patuloy na magningas, patuloy na umalab ang ating panampalataya sa Diyos. Na kahit anumang pandemya, anuman sabihin natin dumating na pagsubok sa buhay, alam natin ang ating panampalataya patuloy na umaalab sa ating puso. Dahil alam natin, itong panampalatayang ito, na meron tayo, ay nais nating maging ilaw para sa atin upang makayakap sa paghahari ng Diyos. At katulad ng mga babaeng matalino, alam natin na sa ating buhay, tayo makapasok sa paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, nawa sa linggong ito, maging handa tayo sa paghahari ng Diyos. Kailan pa tayo maghahanda? Kapag meron kang sakit? Kailan ka maghahanda? Kapag alam mo mamatay ka na? Hindi. Maghahanda ka dahil sa araw na ito, nais mong makapasok sa paghahari ng Diyos. Dahil hindi natin alam ni araw ni oras kung kailan tayo mamatay. Dahil alam natin, tanging ang Diyos lamang ang nakakalam ng ating buhay. Subalit tayo bilang mga tao, bilang kanyang mga nilikha, bilang kanyang mga lagad, nais na lahat tayo makapasok sa paghahari ng Diyos. Kaya maghanda ka. Maging handa sa ating kamatayan. Kaya nga sa ilang pagbasa, narinig natin mula sa sulat ni San Pablo, sa panahon ng muling pagdating ni Kristo, ang lahat ng patay bubuhayin, subalit ang lahat na bubuhay katulad natin ay patuloy na huhusgahan ng Panginoon. Ang mga taong naging tapat sa pag-ibig ng Panginoon ay isama niya sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang paghahari. Kaya mga kapatid, nawa mapabilang tayong lahat doon, na lahat tayo na sumasampalataya sa Diyos, na nalig sa ating puso na mayroong alam natin na ang Diyos, tayo'y kanyang papatuloyin sa kanyang paghahari, sa kanyang kalwalhatian. Kaya mga kapatid, nawa ang ating paghahanda sa ating buhay, sa ating kamatayan, ay patuloy nawang magbigay sa atin ng lakas ng loob. Huwag tayong matakot sa kamatayan. Kung handa ka, ngayon pa lang, nais mong makasama ang Diyos. Subalit kung ikaw ay hindi pa handa, katulad ng mga hangal, talagang magkakaroon ng takot, magkakaroon ng pangamba, dahil hindi pa tayo nakahanda na makapasok sa paghahari ng Diyos. Kaya mga kapatid, nawa ngayon pa lang, simulan natin ang paghahanda na lahat tayo ay patuloy na manahan sa pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Ang mga tamad, anong oras na? Palapan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, nawa sa ating paghahain ng banal na misang ito, ang pagtanggap natin sa katawan ni Kristo sa banal na komunyon, ang magbigay sa atin ng patuloy ng lakas ng loob, upang lahat tayo sa ating pagtanggap sa Panginoon ay maging bunga ng matatalinong manampalataya at may alam ng panampalataya para sa Diyos. Amen.